dahil sa mga pagsubok na hinaharap ni na Justin at iba pang kabataang skimboarder, ilang miyembro ng komunidad ang tumutulong. Isa na rito si Gerald Mora. Sa Katarman, Samar daw siya unang namulat sa skimboarding. So, doon ako na-intriga. Sabi ko, pwede kaya to laruin doon sa bayan namin kasi hindi ko pa nakita yun dito sa bayan namin, San Roque. Isa si Justin sa mga unang tinuruan ni Gerald. At simula raw noon, nasubaybayan na niya ang pagpupursige ng binata. Sa tingin mo, bakit ba mahalaga magkaroon ng sport ng isang bata? Bakit kailangan matuto ng sport ng mga bata? Anong may tutulong sa kanila nun? Mas maganda magkaroon ng sport ng isang bata kasi para physically fit talaga yung isang bata. Imbis na kung ano-anong ginagawa. Oo. May mapaglilibangan silang ibang bagay. Ngayon, nahati ang oras ni Gerald sa dagat at sa kanilang bakuran. Gumagawa na rin kasi siya ng mga board para sa mga bata sa kanilang lugar. Naisipan ko gumawa ng board para maipamigay dun sa mga bata na nagkaka-interest sa skimboarding. Saan ka natuto gumawa ng board mo? Ano lang sir, wala naman sa akin nagturo kung ganito gumawa ng board. Kasi nakikita ko naman sa board ko na nahiram dati, pwede pala ito. Tapos minsan sa YouTube, nag-research ako paano gumawa ng Research? Oo, paano gumawa ng skimboard. Gumagawa lang talaga ako ng board. Pag may gusto akong bigyan, hindi ko binibinta yung board ko. Inatasan ng lokal na pamahalaan si Gerald na gumawa ng 4 na bagong boards. Ibibigay raw ang mga ito sa mga batang sasali sa nalalapit na kompetisyon sa Ibabaw Festival. Iba yan sa wall. Ini talaga magabatak kam sila. Walang iba kundi ang grupo ni na Justin. Sa tingin mo ba merong potential yung sport na to na maging tanyag dito sa inyong lugar? Magkaroon ng mga champion dito? Meron po sir. Yun nga po yung inaano ko kasi alam ko talaga na meron mga bata dito na maging champion in the future dito sa kahit di lang dito sa Pilipinas, kahit siguro sa international competition. Pero para magkaroon ng future skimboarding champions, kailangang panatilihing malinis at maganda ang kanilang pinag-eensayuhan. Kapag ganda po ng beach dito Upo. Sa buong lalawigan ng Northern Samar, itong beach ang pinakamaganda at pinakamahaba. Ang lokal na pamahalaan, regular na nagsasagawa ng cleanup sa beach sa tulong ng mga volunteer. Habang dumarami ang mga bisita sa bayan ng San Roque, nadaragdagan din ang mga pagsubok. Para hindi masalaula ang ipinagmamalaki nilang beach, ngayon pa lang, may paalala na si Kap. Sana yung mga dumadayo dito, magkaroon tayo ng disiplina sa sarili na kung maliligo tayo dito sa Lawangan Beach, yung basura natin, dalhin natin pag umuwi na tayo sa kanya-kanyang mga lugar. Huwag iwanan dito. Maraming salamat sa panonood ng Eyewitness, mga kapuso. Anong masasabi niyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Public Affairs.